eto may isinusulong din po. Inihain sa kamera. Ang alin daw po mga kababayan, pagka kayo naputulan ng kuryente, tubig, telepono, internet, isinusulong sa kamera ho mga bossing na wala ng reconnection fee. Minsan mabigat po yung reconnection fee no? Minsan yung reconnection fee nasa magkano. Hindi ko lang alam diyan sa Pilipinas kung magkano po. Pero dito kapag ka ikaw naputulan ng linya ng telepono mo, $45 CI, no? Pag sinabi pong $45 CI, halos katumbas na po yan ng euro mga kababayan, mga boss chief amo sir. Ano po ang isinusulong? No Reconnection Fee Act para sa kuryente, tubig, telepono at internet inihain sa kamera. O di ba? Mabigat po kasi minsan 'yun, no? Sabi dito, inihain sa kamera ng Tingog Party List. Nako, iyakan to. Ayaw na ayaw po ng mga DDS maririnig yan na merong mga isinusulong ang Tingog Party List, mga bossing, no? Kasi ang sabi nila Martin Romualdez daw. Sabi ni Jordan G, around 15K din. Diyan sa inyo? Aba, grabe pala yung reconnection fee dyan, ha? Napakamahal, napakalaki. O eto, isinusulong ng Tingog Party List, mga kababayan, ang House Bill 8706 na No Reconnection Fee Act na naglalayong ipagbawal ang paniningil ng reconnection fee, no, sa kuryente, tubig, telekomunikasyon. Madalas po kasi mga bossing, meron tayong mga hindi inaasahan no, na mga bayarin. O minsan nakakaligtaan po natin mga boss chief amo sir na magbayad, no? Although nasa disconnection na tayo, nakakaligtaan nating magbayad. Kapag ka naabutan ka nun, magkano daw ang reconnection fee? No? Sabi ni JJ Bars, 15K equivalent ng 45 CI. Hindi, masyado naman malaki yan. No? Kung di ako nagkakamali, ang 45 CI, mga 3,000 piso. Mga ganyan ho, mga bossing. Kasi ang $50 is around like 3,500 yan. $45, naglalaro yan sa mga siguro mga 2,800 hanggang 3,000 piso ho, mga bossing. 'Di ba? Sa Pilipinas naman, yung mga reconnection fee kundi 500, 1,000, malaki pa din po. Maaari pwede pambili ng inyong mga ng inyong mga ulam sa pang-araw-araw. Meron deposit naman yata 'yun. Sabi ni Charlie Whiskey. Ayon kay Leyte Representative Martin Romualdez. Aray, masasaktan na naman mga DDS. Ayon kay Leyte Representative Martin Romualdez at sa iba pang mambabatas ng Tingog Party List, layunin ng panukala na babawasan ang karagdagang gastusin ng mga mamamayan sa gitna ng tumataas na presyo ng pangunahing serbisyo. May ganito pa pong mga pangyayari mga boss. 'Di ba? Addictus Rex, nakita ko yung pangalan ni Addictus Rex May ganito pa akong sitwasyon, mga kababayan. Yung tipo bubang kailangan mo nang magbayad ngayong araw, pero yung sweldo mo sa ano ka pa, sabihin mo lang kinabukasan or sa isang araw pa, tapos wala kang choice kundi maputulan. Kapag kadadagdag pa yung reconnection fee doon, mga bossing, bibigat lang ho. No? So maganda po yung layunin at maganda po yung gustong mangyari ng Tingog Party List, mga bossing. Saklap, Samantalang yung mga party list nila hindi makapasok, yung mga gustong maging congressman sa pamamagitan ng party list, hindi mga makapasok po. Di ba? Samantalang eto, tuloy-tuloy po ang paggawa ng maayos, mabuti para sa mamamayang Pilipino kahit paulit-ulit lang po ang pambabas nila. Sabi ni Pretty Boy, present na, late lang. Late ka ha? Ako, hindi ako nalilate sa vlog ko ha? Pero dahil pugings ka, guwapings ka, okay lang yan. Salamat sa iyong like. Ngayon mga bossing, saan tayo? Usapang kongreso na din mga kababayan. Pinagtatawanan ng mga Pilipino yung Marcoleta Jr. Anak ng putik na yan.
Yung Marcoleta Sr. pinagtatawanan doon sa Senado. Dito naman po sa Kongreso, pinagtatawanan din yung Marcoleta Jr. Kumbaga, mana-mana lang ho, ano, mga bossing. Kanino pa magmamana? Kundi doon sa pinagmanahan. Oh, ano po ba ang sinasabi ko dito? Nako, Marcoleta kasi, yung Marcoleta Jr. Oh, napaghahalataan, hindi pinag-aaralan, hindi ginagawa yung homework, mga bossing. Oh, eto ho, mga boss, no? Mabutit mabuti na lang po talaga. Merong isang congresswoman, Beatrix Luistro, na magpapaliwanag at walang sawang magpaliwanag ho. Kahit alam niyang paulit-ulit na lang po, mga bossing. Eto, Akin pong hinihiling ang clarification ng committee kaugnay ng aplikasyon ng Section 7 ng ating rules on impeachment, particular kung kailan eksaktong nagtatransition ng committee mula sa determinasyon of sufficiency in grounds patungo sa conduct of alam niyo naman po, mga kababayan, na ito pong si Marcoleta Jr., mga bossing, against na against yan sa impeachment. Oo! Kahit na anong mga pagsasabi niyan, mga boss Chipamo, sir, wala. No? Wala hong mga maipaliwanag. Yung tipo bang, minsan, may sinabi pa nga yan eh. Yun ba yung premonition? Di ba, Ma'am Lady Net? Merong credit ratings kasi dyan, utilities play a big factor of credit rating, sabi ni Charlie Whiskey. O, tuloy. hearings at reception of evidence. Sa malinaw na basa ng Section 7, matapos ang submission ng pleadings, affidavits at relevant documents sa ilalim ng Section 6 o matapos ang lapse ng period, ang tungkulin ng committee ay tukuyin muna kung may sufficient grounds for impeachment. Kung wala, dapat i-dismiss. Meron nga daw di ba? Madaming grounds o impeachment ng Vice Presidente. At ang nakikita ko ho dyan, mga bossing, mga susunod na siguro it takes like 1 more month o 2 buwan. Baka nasa Senado na po yan. Yun yung kinaayawan at kinakabaho ng mga DDS at ng Vice Presidente. Dahil pag yung impeachment, mga bossing, umakyat sa Senado, wala pong dribble ngayon. Hindi po uso kay Senate President Tito Soto, mga kababayan, yung pagtagalin. Kung ano po yung nakasulat doon sa mismong konstitusyon ng Pilipinas, yun ang susundin. Kaya po, doble kayod na sila. No? Kaya po, sinisigurado nila na wag makatungtong sa Senado yung impeachment ng Vice Presidente. Kapag tumungtong po yan dyan, ay nako, alam niyo po mangyayari,